Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes, Nelson. Masayang Huwebes dyan. At syempre, masayang Huwebes sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Ano man pong oras ngayon dyan sa inyo, ano man pong lagay ng panahon, lagi kayong welcome sa Saganang Mamamayan. At syempre po, ang Kuya Benny Antipoda. Masayang Huwebes, Kuya Benny. Masayang Huwebes po sa ating lahat. Naway lagi pong masagana ang ating mamamayan kahit na mayroon pong nangyayari sa pandaigdigang problema. Yan. Hindi ba pangarap na lang yung pagiging sagana natin? Oo, pangarap man yan, makukuha rin natin yan. Ganon? Oo, konting tiis lang, konting higpit na sinturon. paano natin maaabot yan? 18 trillion na ang utang natin. Hindi pa pinanganganak yan po natin napakalaki na ng kanilang utang. De, baka may solusyon ka, Nelson. Anong palagay mo? Para Makagwanta tayo ng konti. Medyo sumagana naman ang buhay natin. magandang ano yan. Magtayo tayo ng mga convenience store. Oo. Maraming convenience store. Convenience store? Hindi, ang dami na ngayon biglang nagsulputan ng Hindi mas convenience store. maganda jewelry shop. Pwede rin, pwede. Jewelry shop, bakit? Tapos, hold upin natin. Hold upin natin. Magkakapera tayo. Alam mo, Sariling tayong convenience store natin, hold up. ewan ko mga babayan, siguro napapansin din ito ng ilan natin mga taga-subaybay, nagmamasid eh. May bakit? Ito matagal na hindi nangyayari diyan, 'di ba? Nung tayo mga reporter, pagka magiging reporter ka, ang una mong beat gabi, 'di ba? Kadalasan police beat. Police ano yan, Diyan kasi marami kang matututunan sa police beat eh. At noon ay talaga namang halos gabi-gabi, kung hindi may binarel, may pinatay, may hinold up, may hinostage. Yes. Pero dumating ang matagal-tagal na panahon, biglang nawala no? Medyo tumahimik eh. Tumining. Tumining. Kasi una, yung droga, natigil. Kasi usually mga yan, nang-hold up. Sa pang bagay. bisyo eh. Oo nga. Di ba? Nangawala. Yung mga drug addict, yung drug pusher, natakot yung iba. Di ba? Meron ngang, sino ba yun? Meron ngang isa ng hold up, hanggang viral pa rin yan eh. Oo. Sabi niya, kung si Duterte presidente, yari na ako. Sabi niya. Ganun ba? Diba? Sabi nung pagka panoorin mo yung mga police report na viral, Sa bagay, kasama lagi sa top 10 yun eh. May mga hold-upan kasi noon na gabi-gabi nangyayari, serye. Tsaka sa isang gabi, minsan Isang grupo. dalawang hinohold up. Palipat-lipat. Natatandaan mo yung restaurant gang? Yung hinohold up nila? Yes. Yung mamihan, Yung mga lumihan. customer ang hinohold up. Yes. Hindi yung mismong tindahan ng hinohold up, yung mga customer. Dahil alam nila medyo mayayaman yung mga may cellphone. Laging viral yung mga yan. Kukunin lang yung mga mahalagang gamit. Ayun nga. Natimbog ata lahat yun eh. Natimbog. Ganun ba? Tapos makalipas sa ilang panahon, yun nga, tumining, natigil. Hanggang sa ito na naman, Meron na naman daw ba? nagkaroon po ng, alam mo ba ito, Jen? Nako. Benny, sa isang gabi, 4 na branch ng isang convenience store ang magkakasunod na hinold up. Same group? Mukhang ganun nga lumilitaw. Ganun. Parang ang nangyari ay, eto ano ba tawag? Parang buffet, di ba? Parang kuha dito, lipat sa kabila, kuha na naman. Ayan, 10:58, inuna yung sa Paranaque. Antipolo City. Barangay de la Paz. Aba, puro Rizal, 105,851 pesos ang natangay ng mga suspect. Sumunod, si Lawis Extension, Barangay San Isidro, Antipolo din. 30 minutes lang ang pagitan, ha? 11:30, 10:58 kanina eh. Tinangay, 96,750 pesos. At may 3,000 pesos cash pa sa shoulder bag. Nung isang biktima, hindi pa pinatawad yung bumibili lang eh. Ikatlo, wala pang 15 minutes din, 11:47. Almost 30 minutes lang ang pagitan, Almost 30. Yung Corazon Aquino Avenue, Barangay Poblacion, Teresa Rizal naman.
tinangay 86,287 pesos. Oh. At hindi pa nagkasya. 12:30 na ng madaling araw. Halos 30 minutes din, 45 minutes. 42,000 pesos naman ang kinuha sa isa pang branch sa barangay Halayhayin, Pililla, Rizal. Ano yan? Same convenience store o... Isang convenience store ito. Di kayo may galit doon sa convenience store yan, yung branch? Alphamart eh. Alphamart. Ganun. Alphamart. Dahil yung Alphamart, ang alam natin dyan, walang gwardiya yan eh. Ay, ganun ba? Hindi kagaya kumukuha ng nung gwardiya yan. Hindi gaya ng ibang convenience store, merong security At least, guard. kahit lalo Ito sa wala. gabi. Apat. Pero may isang pagkakataon na... In 2 hours na siya, nakatangay siya ng almost 300,000. Oo. Ang sabi ng mga nakakita dito ay nakamotor daw eh. Tapos ilan? Motor nakadalwa, tatlo, marami silang gano'n. Walang masyadong detalye. Walang detalye. Ito, may lobo pa isa. Sabi ka, open lang yan. Meron pang mga plastic balloon eh. Ano lang yan, zero picture. Gano'n? Ayan o. Baka nga, Na-open, kabubukas lang o. Kabubukas lang, oh. Sabi ka sa'yo, opening pa lamang. Baka karakliyente yun, no? May plastic balloon pa eh. Lobo. Anong ginagawa kayo ng mga pulis? O, 333K, o 1,000 pala. Matakin mo, 4 na branch. Oo. Pinag-uusapan pa naman namin ni Kuya Benny, bibili kami ng 3 branch nito, Alphamart. Di ba? Magtayo ka, di ba? Oo. Meron niya, mamimili ka eh. Yung kung gusto mo naman, yung mga brand ay kakaiba. Oo. Yung Dali. Yung Dali. Dali ba yun? Dali. 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 Hello, Dali. Oo, Dali. Kaya pala lagi na, hello, Dali. Yung pala team song nila, Kung no? gusto mo naman ng bukas 24 oras, Ayan, yan. yung ano naman yan, 8:12 dyan. 812. 724. Pero nangingiti tayo, pero seryoso problema ito, ha? Hindi, ano kayang... Hindi biro na to. Dahil Hindi. sa sitwasyon ngayon, nangyayari na, kita naman natin na meron ng lead eh. Oo. Kinuha na yung isa, hinold up na. Dapat may respond na Dapat dun eh. meron ng Naka-response na. alarma sa pulisya. Oo. Yung pangalawa, hinold up uli. Naku po, Meron na lalo naman na. dapat alarma yon. Choke point Di ba, ang tawag doon, di ba choke dati point? nga yung kay General Torre, 3 minutes response? Yes, 3 minutes. oo. Ito, 30 minutes, would you imagine? Hindi pa na- Hindi nagkaroon ng alarma. Oo. And nagkaroon pa ng pangatlo. At hindi pa natuwa, ginawa pang pang-apat. At saka yung dalawang unang pangyayari, Benny, magkatabi lang ha. Parehong antipolo eh. Oo. Yung isang barangay de La Paz eh. Nako, yung ano Yung isang sino ba- barangay San Isidro, parehong antipolo. Isang bayan lang, isang syudad lang. So, may problema dyan sa Rizal. Yan, isang malaking challenge. Sino ba provincial commander ng Rizal ngayon, sir? Ano, ha? Yeah, pero pwede rin yan na malamang ayaw nila roon sa provincial commander ng Rizal at para masira, sinasabotahe. talagang ganyan yung ginawa, sinabotahe. Yun daw Pwede yung rin mga yan. suspect, parehong armado. Naka-helmet. Naka-motorsiklo ito. Isa sa kanila nakasuot ng dilaw na jacket. Nako, dilawan pa. Oo, Dilaw na jacket. dilaw. Hindi brown, ha? Hindi pa. Hindi ba brown? At lalong hindi itim. Hindi. Wag. Oh. Ayun. Asa na yung mga CCTV, di ba? Ayan. Asa na? Bukod ba yun sa... Nagbabacktracking naman daw, Ayun. sabi ng PNP. So bukod ba sa Rizal, meron pang mga nauna? Sabihin, itong strike na lang ito, within the day lang, yung overnight na yan? Oo, isang ano lang yan. Isang gabi lang. Hindi, pero siyempre, yung Chorian, yung backtracking, ito ba, may katulad na nangyari sa linggo, isang buwan? Ay, Diba? hindi pa siyempre. Maaring meron. Baka hindi lang nabalita yung iba. di ba? Ito yung dapat lumabas ang kapulisan at ipaliwanag ito sa taong bayan. Dahil lang nangyaring ito ay naglilikha ng pangamba sa ating mga kababayan Yes, na nako. nagsasabing yun lang palang bibili ka lang ng candy Nako. doon sa Alphamart o saan mga convenience store na panggabi, nakakatakot na pala. Oho. Diba? Pero ba't ano kayo, no? Kasi Alpha Masayo, walang gwardiya. Baka naman, sabihin meron kayang motibo, bakit yun ang yun? Kasi kung halimbawa, strike anywhere yan, kumbaga, kung ano lang ang pinaka, sana iba-ibang branch. Yes, iba-ibang Diba? Pero iba-ibang isa lang, convenience store. Oo. Ay mukhang ang pinag-aralan, yun lang talaga. Ganon. No, so panawagan sa Alphamart na
paigtingin natin ang ating seguridad para sa ating mga mamimili. Alam nyo, malaking dagok yan sa negosyo. Matatakot po ang tao dyan. But at the same time, alam naman natin na medyo mura kasi yung paninda nila riyan eh. Ganon. Kaya't alam mo, tinatangkilik din ng ating mga kababayan. yan. Inaral siguro nila, may pinakamaraming benta, no? Na convenience store. Yes. Ang ginawa pala, Jen, na may backtracking, di ba? Oo. Ayon kay Rizal Police Chief Colonel Eliazar Barber Jr., sa kanilang backtracking, 4 ang suspect talaga dito. Dalawang motor yan, oh. At sila ay una nang may mga nabiktima na mga convenience store, mga tindahan, mula po nung nakarang taon. Ayun, sabi ko na nga ba, eh. Oh. Eto, 7-Eleven sa Pateros, October 7. Andox, pati man Pati lechon. Andox, ano? Sa Cuenca, Batangas, December 23. Siguro, Baan malayo na yan? walang ka... Baka iba naman ng... Baka iba na, ibang layo grupo na. yan, oh. Layo baka, na yan. Baka Pwede. nagutom lang. Oo. Alphamart sa Balayan at Nasugbu, December 24. Oh. Ibig sabihin talagang... At isang establishment sa Calamba, Laguna, December 26. Oho. Pati Pure Gold daw sa Calamba, Laguna. Naku. At 3 ring Alphamart sa Santo Tomas, Batangas at Candelaria at Tayabas, December 30. Naku, bago matapos ang taon, ano? Alphamart sa Imus, Cavite, January 8. Oh. 2 Alphamart, Imus, Cavite na naman at Parañaque, January 28 din. Oho. 4 na Alphamart sa Tiaong, Quezon. Naku. Ibaan at Lipa City. Mukhang ano nga, parang... Parang isang grupo nga, tumirada, no? Pero ang tanong dito, bakit lumaganap ang pang-hold up ng mga to? Bakit ang lakas na loob? Ba't ang lakas ng loob? Ba't hanggang ngayon ay hindi masawata? Kung last year pa yan, ha? Oo. Dahil nakikita naman natin at sinasabi ng ating pamahalaan na mas mapayapa ngayon. Diba? Now, with this kind of situation, well, iba ho ata yung nakikita ng taong bayan doon sa nararamdaman. Nakakapangamba nga yan. At naririnig. Diba? Oo. Diba? Kasi ngayon, sabi nga natin, mukhang nagbalik talaga ang mga street, Yung mga petty crimes. petty crimes. So, Yes. bumalik talaga dahil nga po sa yung pagbabalik din po ng mga street pusher tsaka user. Kuya Benny, kasi alam mo yung mga yan, alam naman natin, di ba? Pagka wala kang panggamit, usually, mga hold up yan. Di ba? Doon mapupunta. Kaya ngayon, dati hindi ka matatakot yung cellphone mo kasi ka maglakad. Kaya po, dyan sa Rotonda Pasay, sa Divisoria. nawala na yan eh. Pero ngayon, marami na naman doon nare-record na ini-stat yung cellphone, ninanakaw. Nako. Kasi dati hindi mo na gagawin yan, madali kang matrack eh, tsaka madali kang mahuli. At kapag ka nahuli ka, talaga namang ang pulis ay napakahigpit. Eh ngayon nga, para bagang yung mga petty crimes na masakit sa ulo ng ating mga kabayan, ay para bagang hindi pinapansin. Nako, Mr. General Tateng Nartate, sir, mukhang hamon po ito sa inyong kakayahan. Kami naman dito sa palatuntunan umaasa, sa lalong madaling panahon, masusolusyonan niyo po ito. Hindi pa yan. Oo. Meron pa isa. Baka solusyonan na rin ito. Ano yan? Sama ng natin yan. ating butihing Chief PNP. Oo. Itong 653,000 halaga ng pera at alahas na ninakaw sa jewelry shop. Pero ito ay maganda naman ang balita rito. 1 sa 6 na suspect ang naaresto. Okay? Ito naman ay nangyari sa Quezon City. Dito naman ata, na-disgrasya, pumutok yung baril ng holdapper. Aha. Ayun yun, nung papatakas na sila, Tuloy mo yung balita. Tuloy mo yung balita, Kuya Benny. Well, sinasabi rito na Ito yung CCTV, ano? Ayan, kita-kita, oh. Oo. Jewel store yan, eh. Oo. Oh. 633,000 piso ang halaga ng natangay na pera at mga alahas sa isinagawang hot pursuit operation na dakip ang suspect na kinilalang si Wilfredo, 59 anyos, madaling araw ng Martes sa Bagong Silang, Caloocan City. Naganap ang pagnanakaw sa barangay Pasong Putik noong Biyernes, ngunit hindi pa malinaw ang eksaktong papel ni Wilfredo sa insidente. Sa pinangyarihan ng krimen, nakaka-recover ang mga otoridad ng isang basyon ng bala ng .45 caliber at ilang
latent fingerprints Oh. na isa sa ilalim sa laboratory analysis. Nang maaresto, nakumpiska umano mula sa suspek ang isang hindi lisensyadong 38 kalibreng revolver na may 3 bala at ilang helmet ng motorsiklo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Oh. Nagsasagawa ng follow-up operations ang pulisya para madakip ang 5 pang suspek at posibleng mga kasabwat. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Quezon City Police District si Wilfredo at haharap sa kasong robbery, paglabag sa Republic Act No. 10591 o Firearms and Ammunition Regulation Act at Ayun. Republic Act No. 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act. Yun. Ano kaya Pero sa- makikita mo, ilan sila dyan, no? 5. May lookout siguro sa labas. Hindi, 6 pala. 6 nga, tama. Umaga yan eh. Di ba? Broad daylight. Broad Tingnan mo, daylight. ang liwanag Hold yun. up. Oo. Yun ang aywan ko kung yan din yun, pero kasi kanyang umaga nire-report sa atin yan, Kuya Nelson na yung papatakas na sila, parang nakalabit ata yung baril. Tinamaan, mayroon isang tinamaan Kasi may 45 na nakuha eh, na basyo eh. Basyo ng bala eh. Pero kung ganitong may nakuha silang isa sa mga suspect, malamang magkaroon na sila ng lead para doon sa mga susunod Ang pa. problema dyan, di ba, napuputok yung nakuha yung basyo ng 45. Ay nakuha doon sa pek. 38 revolver. Nung nahuli siya, meron siyang in possession ng 38. Oh, yun nga. Oo. And then, Hindi sila nahuli nung actual na Hindi nga. So, paano nyo makonect na yan nga yun, di ba? Baka nga kakaiba yun eh. Baka hinuli lang para lang may presenta, di ba? Oho. Well, again, tignan natin. Ano ha? Alam mo naman. Pero ang malinaw dyan, malakas ang loob ng mga masasama ang loob ngayon. Siguro ang nisip nila, eto, maliit lang na bagay ito eh. Yansa lang to. Yun ngang bilyon-bilyon, hindi na uli. Bago nyo kami hulihin, barya lang ito, yun muna. Disgrasya tayo pag ng katiran. Kainuli, hinirap sa korte. Sinesentensyahan ka sa pagnanakaw ng 333,000 na tinangay mo sa 4 na convenience store. I object! Sabi nung suspect. Hindi ka naman abogado, ba't nag-object ka? Hindi. I object! Bakit to? 333,000 ito, 1 trilyon yung Wala. ninakaw sa Sa kababayan. Bakit ako? Unahin nyo muna yun. Malamang Diba? kaysa hindi, Nelson, mabita yan. yung nagnakaw ng flood control, baka hindi ba? Ayun nga, di ba? Papito-pito lang Sabi yun. nila, masama ang loob ng mga hold-upper ngayon. Dahil bakit sila ang Napagdidiskitahan. Ngayong kung ihahambing mo sa mali-maletang pera, wala ito. Diyan, tinga lang ito. Tinga. Mumu. Mumu. Ay, nako. Pero huwag niyo maging katwiran yun. Baka diyan kayo bayari. Hindi ba? Ang ibig lang natin sabihin nito, kung kayo ay hindi nyo papalusutin ng mga ganito, bakit yung malalaki pinapalusot? Yeah. Walang pinagkalayo diyan sa istorya noon na yung nagnakaw ng sa puno ng mangga. Nakulong. Yung matanda, Hindi, ako dyan, pag kami nahuli, iharap kayo kay Secretary John Vic Remulo yan. Tapos, Bugbog yan, pagka nagkataon. Bugbog yan. kung may dala maleta, himasin pa. Pare! Ano gusto mo, sir? Massage? Talaga naman, Hard ka ba o soft? Ay, nako. mamaya, may latest tayo dun sa 18 ex-soldier din. Akala ko... Magugulat ka rito. Akala ko may latest ka sa mga bagong bubugbugin eh. Dito, muntik na. Nabubugbugin? Muntik na mabugbog. Ay, nako. Pero teka lang, naalala ko, speaking of bugbog, akala ko ba hindi totoo yung nangyari doon sa Bulacan? Na may binugbog? Hindi, yung Yung road rage? Hindi, yung kay kinasagutan daw ng anak. Di ba pinabulaan na ng Malacanang na walang ganung pangyayari? Wala. Oo. Ba't parang kinukumpronta ata ni Secretary John Secretary. Vic si Daniel Fernando? Hindi, wala yun. Hindi ganon. totoo yun. Hindi totoo yun. Sabi ni Ate Claire, di totoo yun. Hindi kasi talaga namang sabi, walang ganung pangyayari, walang na-record, etc. Kasi totally hindi po naganap Yes. yung insidente na yun sa North Luzon Expressway. Oo, hindi nangyari yan. Ba't dinasarmahan daw yung mga tao ni Governor at saka kinumpronta pa raw si Governor? Ni John Vic? Sabi. Sabi ni Montulpo. Gano'n. Pero hindi daw pa talaga totoong nangyari yan? Well, walang malinaw na istorya tungkol doon at dinideny din naman ni Ni Daniel Fernando. Daniel Fernando. Ang pag-deny niya is, let's move on.
Ayun. Ibig sabihin, tapos na. Oo. Walang nangyari, pero let's move on. Let's move on. Huwag na natin palaki. Okay. At least At maganda. yung pinakamabigat na binitawan ni Governor Daniel Fernando, Oo. kayong mga nakakakilala sa akin ang makakaalam kung totoo ba yan o hindi. Kasi ang nangyari daw, parang sila ang ano no? Di ba yung marami daw ang siyang convoy, tapos Hinabol. nakagit-git. Nakat. Tapos Oo. hinabol nila. Hinabol daw nila. Pinara. Yes, so para bagang sila ang mga siga doon sa karsada. Nung binuksan, Anak pala ng Pangulo. Pangulo. pero mukhang hindi, sa akin lang kung dinenay yan ng PCO na walang ganung Walang pangyayari. ganun pangyayari. At meron nangyaring ganon, maaaring may nangyari pero hindi nga anak ng Pangulo. Baka nga. Maaaring, Oho. kung hindi anak, ano pa bang iba? Wala namang apo. Apo. Hindi, baka ginamit lang siguro ang pangalan ng Pangulo dyan. Hindi ba kilala? Kilala ko ang Pangulo. Baka ganun sinabi. Sabi siguro nga, hindi kaya kilala ko rin ang Pangulo eh. Hindi kaya girlfriend? Hindi naman siguro. Lalaki. Okay. Lalaki ba? Yun lang, medyo marami tuloy. At saka ano ngayon, ibang klase yung Secretary John B. Kay, marami daw gustong bugbugin eh. Kaya tuminutino kayo. Mais kayo. Ano bang kwento? Hindi ko mag-gets eh. So, halimbawa lang, totoo may nangyaring ganon. Ipinatawag niya si Daniel Sigop, Fernando daw. Tapos, mayroon pang chismis. Ayun, bati nga sa kwento daw ni Ramon Tulfo. Bilis armahan daw yung mga tao. Ayan ay base sa kwento naman ng kanyang Tweety Bird. Ayun. Kasi minsan ako, duda na rin ako sa kwento ni yung... Hindi, wala namang madalas, hindi naman totoo. Di Yun ba? na nga. Siguro Ganun nga. talaga kapag medyo may edad na, kung ano kinikwento. Kasi nakakita ko, nag-press ko na naman si Secretary John Vic, meron doon sa gustong bugbugin na bago ngayon. Pero biro lang daw yun. Biro lang yun, sabi niya. Sabi niya, may bago siyang Isip-isip ko naman, sir, mga tauhan mo, huwag mong pagsalitaan ng... Kasi una, ikaw ang... Subordinate niya kasi yan. Kahit pa yan ay... ang tag doon, nasa ibaba mo, baka mamaya lumaban sa'yo, sir, ikaw ang mabugbog. Naku. Di ba? Hindi, ang laki ng katawan niya. Ang hinahamon yata ang bubugbugin, general eh. Ha? General, na batak ang katawan. Di ba? Madali lang kasi magsalita minsan na, ay, kaya kong bugbugin yan. Hawakan mo ang dalawang kamay, bubugbugin ko. Pero kung hindi mo hawak ang dalawang kamay, baka gumanti. Sir, delikado tayo. Ay, nako. Meron pala tayong box populi, nasan? Ano ba yan? Ipakiap mo nga para alam namin. Yan. Yan. Isasabi ko sa iyo. Sige. Merong latest tayo sa... Para meron lang tayong premise. Ex-soldiers ang gamitin nyo, ha? Kasi hindi naman lahat Marines. Yes, mga 18 dating sundalo. May press con sila kanina eh. Oo, ha? Ano Di ba? sabi? Ano sabi? At doon ay, bagamat ilan lang daw ang humarap, at dito ay kasama nila si dating Congressman Mike Defensor. Okay. Di ba? At dito ay muli nilang pinatunayan yung kanilang mga naunang pahayag daw son. Aha. At doon sa bandang huli, sabi din nila, handang-handa silang pumunta sa Senado kung sila ay ipatatawag. Ang kanila lamang sama ng loob ay para bagang, anong tawag doon, yung masyado daw pinabababa ang kanilang kalagayan. Kasi nga, sabi sila disgruntled, dishonorably discharged, mga ganon. Pero sabi nung isa, matapang, mangiyak-ngiyak na magsalita. Kaya ho namin ginagawa ito para na po sa kinabukasan ng ating bansa. Alam din nila 18 trillion na po utang ng bansa natin. Ganito na lamang ba mangyayari? Ano na po mangyayari sa aming mga anak? Ano na po mangyayari sa ating kinabukasan? Ito pong ginagawa namin para sa bayan. Tapos sasabihin ninyo, kami ay gumawa ng kung ano-ano mga bagay para ginagamit lamang at nagpapagamit lamang kami. Bigyan natin ng Benito. Ayan. Okay. Sabi niya, dagdag ko, sa tingin nyo, yung ilalagay namin sa panganib ng buhay namin, ang buhay namin ng aming pamilya, para lamang ipagpagamit kami? So, anong benefit of the doubt? Ang benefit of the doubt dito sa nakikita po natin, yun nga pong testigo na ginagamit doon sa mga ibang politiko, preso pa nga eh. Talagang guilty Mga na. sentensyado Naparusahan na. guilty na. Pero, pinakikinggan po natin at ninanamnam natin ang bawat pahayag nila kahit na sila po
nasintensyahan na at napatunayang nagkasala sa batas. Itong mga ito, dishonorably discharged o ano pa man po, marapat lang po naman siguro na marinig din po ng taong bayan kung ano rin yung nilalaman o binubuod ng kanilang mga sinasabi. Yon. Para yan po ay once and for all makapagbigay po ng linaw sa mga bagay-bagay na totoo o hindi. Yung kanilang sinasabi. Yung sinasabi. Now, kung hindi po totoo, ay di mas maganda po dahil malilinis po natin ang pangalan ng mga taong nasangkot dyan at nadawit. Alam nyo, napaka-sensitibo ng mga pahayag ng 18 sundalong yan dahil lumalabas po na talaga nga namang laganap at Yes. marami po ang na-involved dito sa iskandalong ito. Ang mabigat kasi parang outright eh. Parang sinabi nila, hindi, walang kwenta yung mga statement ninyo. Meron pa tayong iparinig na boses direct doon sa nangyari nilang press con kanina? Ay, sayang. Oo. Sige, sige. So, anong gusto mo idagdag na, Son? Napanood mo ba yung press con nila kanina? Hindi, may pinuntahan akong malayo. Konti lang sila, hindi sila umabot ng 18 kasi yung iba daw ay inisikaso yung pamilya. Kaya parang mga ilan lang sila, mga 10 lang ata sila doon kanina. Tinanong nung mga reporter na bakit daw kayo? Wala yung iba. Yung iba ho kasi sinecure mo na yung kanilang pamilya. May mga banta na ho ba sa inyo? Hindi na ho kami naghihintay ng banta sa amin. Talagtsak naman ho aalamin niya kung aming kalagayan. No? Well, ang tanong ngayon dito pa rin, Nelson, ang Kuya Benny, nananatili, dapat pa talagang imbestigahan pa itong mga pahayag na ito ng 18 mga dating sundalo? Di ba? Dapat ba natin alamin ang katotohanan ng mga sinasabi ng mga taong ito? Talagang kailangan lang natin malaman ang katotohanan dahil napakasakit po na yung mga iniidolo po nating mga politiko, yung mga nagsisilbing representante natin, boses natin bilang mamamayan, ay nadungisan ng pangalan. Paano daw kung Kuya Benny, Kuya Nelson na, baka magdrama lang ito sa kumuha lang, magkaroon na ng appeal to emotion, mag-circus lang ang Senado, nagamit pa kami. Well, alam Diba? nyo, dyan nyo magagamit yung sinasabi natin, yung contempt. Napagsisinungaling. Kapag nagsinungaling yan, abay, pwede naman po natin i-contempt. Pero yung sabihin natin, nagagamitin nilang plataforma yan para sirain ang pamahalaan, abay, sa tingin ko naman hindi papayagan ng anumang komite na mag-iimbestiga dyan. Pero yun kapag napagwalang bahala yan at ginawang yung palipad hangin lang yung salita, abay, magiging batik po yan doon sa pangalan ng ating mga ginagalang na politiko. Kasi ang dating nila parang outright denial, hindi totoo yan. General statement, dahil dyan, isangkot natin ang ating mga kababayan. Meron tayong Vox Populi. Ang tanong, dapat na nga bang simulan ang malalimang investigasyon sa pahayag ng 18 dating sundalo? Ulitin ko po, pakalimi-limi po ninyo. Dapat na nga bang simulan ang malalimang investigasyon sa pahayag ng 18 dating sundalo? Kung ang sagot niyo po, opo, simulan na yan. Letter A. Kung ang sagot niyo naman hindi na po, huwag niyo nang pansinin yan. Nako, circus lang yan Magdadrama lang sa Senado yan, kukuha lang ng atensyon. B, hindi po kami sang-ayon dyan. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito. I-scan nyo po, yung nakikita nyo pong, yung QR code na yan. Itapat nyo po ang camera ng inyong mga cellphone at kapag tinapat nyo po, ayan, pwede na po kayong mag-type ng inyong mga komento A or B at matapos nyo po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Ang amin po namang pakiusap, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live din po kami napapanood sa aming mga social media account, Facebook at YouTube. Net25 News and Information. Oy, salamat pala ha. 1 milyon na po, Kuya Benny. Baka hindi mo pa nababalitaan ha. 1 milyon na po ang followers natin, subscribers sa YouTube. Aba naman, yayaman na po kaming 3. Sa kada like nyo po, hati-hati kaming 3 doon sa magkano piso ba yung kada like?
50 centimos. Mapapakinggan din ho kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Diyan lang naman nila tayo masusuportahan. Ayan o naman. Yung pag-like, share, Oho. yan. Yun bang parang suporta nyo na yun sa tatlong gwapo? Mga siguro hindi na mamawala. Kung magbigay pa kayo ng star, di mas malaking bagay. Ano yung star? Star for all season. Yeah. At kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat? Alam niyo po, nakiisa ang Port Management Office Batangas sa Fun Run na mayroon pong temang takbo at serbisyo para kay Juana. Opo, bilang bahagi po ito ng pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Layon po na aktibidad na itaguyod ng kamalayan at suporta sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa komunidad. Nakapasok po sa top 10 finisher ang ilang kinatawan ng PMO Batangas na nagtala ng ika-4 at ika-8 pwesto. Oy, congratulations ladies! Ayun, kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat kayo ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po sa mga ayaw pong lumabas. Pwede yung mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. I-download nyo na po ang Pure Gold mobile app. Ayan, ang mga taga Bukidnon pa nakatutok sa atin, ha? Sabi ng ka-Rick Pangan. Ka-Rick, magandang hapon po mga taga riyan sa Don Carlos Bukidnon. Ayan, salamat po ng marami. Yung mga taga Lions Club, Kuya Benny. Yes, nakatutok si past District Governor Rosana Rose Santillana, tsaka si Brother Noy, ang kanyang butihing asawa. Yan. Marami talagang nanonood sa atin. At advance happy birthday daw po kay Nerissa De Jesus sa March 7. Oy, happy birthday! Sabado. At sa March 8 naman ay kay Ate Lorna Sarate. Ayan. Happy
birthday. Parami nakatutok para sa atin sa Hong Kong, Kuya Benny Nelson, ha? Ang ka Arnel Cavan, ang O2 ng Hong Kong at ganoon din po ang ka Celes Bacsapra. Ikinakampanya daw nila ng husto ang lahat ng ating mga kababayan sa Hong Kong ay tumutok sa Net 25. Ayan, sa mga taga-riyan naman sa Western Europe, ang ka Sefli Morano o Murano, sa mga taga-riyan po sa Europa, masayang hapon po sa inyo. Galing po sa Pilipinas. Happy birthday naman daw po kay Amor Gaper. Yan. Binabati rin natin dyan ang mga taga-distrito ng Northern Ireland. Northern Ireland, ha? Lalo na si Kuya Jude Balahaja. Aba. At kanyang magandang misis na si Janet Balahaja. Ayan, oo. Si Kuya Delnard Dolusin din pala. Ayun. Yan, nakatutok sa atin. Mag-anniversary daw sila ng 25th anniversary sa November. Di pupunta tayo. Kaya pumunta invited tayo. Kuya Benny, may ready ka na, ha? Yes, Ano magbabalot Ireland na yan? ako. Northern Ireland. Ireland, oo. Yan. Masarap ang pagkain dyan? Masarap. Wow! Oo. Mura lang daw dyan, seafoods eh. Seafood? Mura. Tama-tama. Yung, di ba, yung, ano ba yung mamahaling isda? Lobster. Hindi, isda. Isda ba tayo? Yung gindara. Hindi. Ha? Yung sibas. Gusto Yan, mo? yan. Sibas. Mura lang yan dyan. Mura lang doon. Oo, mas mahal pang galunggong. Ganun. Sige, order tayo sibas. Ipahiyaw natin. Ay, bago lang tayo lumipat ng paksa, Ito. May reaction pala si Senador Ping Lacson, Ayan, ha? Maganda ito naman pag-usapan Ay, natin. sinasabi natin. Sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang yung ibinubulgar ng 18 dating sundalo na naghatid ng peras daw po sa ilang politiko, parang hindi ka panipaniwala. Talaga Lacson, Kuya Benny. Hindi ka tayo paniwala. Hindi pa rin anya tumutugma ang kwento ng mga dating sundalo kasi sinabi po 805 billion pesos cash ang delivery sa mga politiko at mga personalidad. Yan. Kung ito anya nangyari, sa kanya pong computation, aabutin daw po ng 2028 Yun. bago matapos ang sinasabing paghahatid ng pera. Kaya mukhang Sino nagpapaliwanag? kwento. Senador Ping Lacson po yan. Sino ba nag-deliver ng pera? Yung 18 dating sundalo. So, sino mas nakakaalam? Oo nga, Dahil dito, patuloy daw po susuruin ni Senador Ping ang aligasyong ito tungkol sa mali-maletang pera. Hindi anya nito layunin na maliitin. Hindi po niya minamalit ang testimonya Ibig sabihin, ng mga... minamalaki pa niya yan, ha? Sa lagay na yan. Oo. Kundi, gusto lamang po niyang matiyak na tama ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Tamang perspektibo. Tama po. Kasi kung sa simula pa lamang kanya, baka imposible na. Yun na nga. Ayaw daw po ng senador na madamay sa tinatawag po niyang joyride ang Senate Blue Ribbon Committee, lalo na kung ngayon pa lamang ay lumalabas na mahirap pagpatawag ng pagdinig kung lacking in believability umano ang aligasyon. Parang Believability. believability. Kapani-paniwala. Hindi daw po lacking kulang. Kaya parang dating yan, parang kwentong kutsero lang yan. Unbelievable. That's incredible. Kwentong kutsero lang anya yan. Parang ganun, kwentong barbero lang anya yan. Contempt yan. Ha? Contempt yan. Oo nga, Pagharap mo sa Senado. Pagharap mo sa Senado, contempt ka. Either, pagka naipaliwanag nila yan, mapapahiya ka. Ayun naman Diba? yun. Yes. So, para ka namang sinampal ng katotohanan. Ayan nga, Di ba? Pero kaya nga, ang tanong doon, kasi nagdududa sa Senador Pico, ipatatawag niya, baka mamaya maging joyride lang daw ang Blue Ribbon Committee. Ibig ba sabihin dyan, lahat ng lilitaw dyan ay, alam mo, may sinabi yung isang senador, ikaw duda dyan, ako din duda Oo. Ibig bang sabihin kapag may lilitaw na testigo at may mga nagdududang senador, hindi na ipapatawag? Well, Walang matatapos nga investigasyon dyan, di ba? kanya-kanyang perspektibo, tama din Kasi naman. kung may lilitaw dyan na isang testigo na maaaring maging mapanganib ang mga sasabihin dun sa mga kakampi mo, edi isa lang ang sasabihin mo, that's unbelievable. Oo. Mahina ang kanyang believability, lacking in believability. Edi tapos na ang kwento. Ganun ba ang investigasyon? Ikaw lang ang magpapasya? Akala ko committee kayo. Oo nga, Ba't mag-isa ka lang? Oo nga. Hindi ba?
Siguro eh. Chairman ka lang eh. Pagbotohan natin, papatawag ba natin o hindi? Kaya nga. Numbers game tayo. Oo. Diba? Alam mo ba kung bakit halatang-halata na ayaw nilang patestiguhin ng mga ito? Ayaw paharapin sa Senado? Kasi kagaya ho ng ginawa ninyo kay Gutesa, eto na, tambak na po ang mga reklamo dun sa mga testigo. Oo nga, pati pala notaryo. Ito. Pati Asan yung ba kanilang, yung- pati yung kanilang testimonya. Ano ba yung sabi ng NBI dito? Ito. Yan, bagong-bago yan, Melvin Matibag. Ang sabi ho ng NBI, sisimulan na nila ang investigasyon sa mga paratang ng 18 mga nagpakilalang mga dating sundalo. Oo. Na naghahatid ng mali-maletang pera. Susuriin daw ni Attorney Melvin Matibag ang kredibilidad ng 18 individual. Deputize anya ng Office of the Ombudsman ng NBI para gawin ang investigasyon. Kinumpirma niya na may agam-agam. Ngayon lang ako nagkaroon ng Oo. hindi mo pa nasisimulan, nilagyan mo na ng agam-agam. Diba? Nauna na kagad. Parang nagluluto ka. Luluto ka pa lang. Oo. Naku, maalat yan. Teka muna, hindi ba natin nagagayat? Oo. Saan kayo nakakita ng mga kababayan? Saan kayo nakakita, hindi pa nga nagagayat ang mga sangkap, sinasabi mo na, hindi masarap ang luto na yan. Di ba? Oo. Nakita mo pa lang na nakalatag yung mga sangkap eh. Oo. Kinum- Sabi naman ng iba, hindi, kasi tingin ko parang masarap eh. Ayun nga. Pinakamabuti, simulan natin lutuin. Ayun Para nga. matikman natin pare-pareho pagkaluto. Dapat. Oo. At alam mo ba kung ano ang isa sa titingnan, Jen, Ano daw? ng NBI? Hulaan mo. Yung notaryo. Tama. Kasi mula nung nangyari kaya na, notaryo ngayon mahalaga na ha. Titingnan daw ng NBI yung pagkakanotaryo. Kasi nagtataka siya, bakit isa lang ang joint affidavit? Dapat daw pala yan, individual ang affidavit. Ito, Jen, Oo. Kaya nga joint affidavit. Lumapit-lapit ka nga rito. Saan ka naman nakakita ng affidavit na hindi... Kaya nga joint. Ngayon kung gusto mong magkaroon sila ng kanya-kanya, sa investigasyon na yon, hindi ba? Aba mag-imbestiga, kaya nga ginoint na nila para, di lalo na kung hiwa-hiwala yan. Sa iba, ang gulo naman ng affidavit ninyo. Oo. Bagay, sabi, tinanong kanina yan doon sa mga Marines, sa mga sundalo. Sabi nga, yan po ang ginawa namin. Pinatutunayan po namin, totoo yan. At yan po in-advise sa amin ni Attorney Levy Baligo. Oo. Joint affidavit. Joint nga eh. Meron bang joint na tigi-tigisa? Separate affidavit sana ang ginawa nila. Individual Diba? daw pala. Para iwan ko lang. Individual. Oo. Pero kung pagagawin mo sila, nasa iyo yun kung anong gusto mo mangyari. Pero ang malinaw dito, Jen, pagka ang nag-iimbestiga, ayaw doon sa iniimbestigahan niyang kaso, di ba? Parang nanliligaw pa lang sa anak mo, Benny, di ba? Hindi pa nakakapasok ng pintuan. Sinara, ayaw mong papasok. Huwag ko papapasukin ito yan. Para hindi ko gusto hilat sa mukha niyo. Yun ang problema. Eto pa. Anak ko ng presidente yan, mahal na pa. Tay, anak ko ng presidente, papasukin mo. Buksan mo yung pinto. Anak ko ng presidente. Eto pa. Trillanes nagsampa na naman ng perjury sa DOJ. Ba? Ito na sinasabi natin. Ha? Magsampara daw ho ng cyber libel. Laban kay Attorney Levito Baligod. Laban kay Mike Defensor. Yan, no? Pati na yung iba pa na mga nag-broadcast nitong affidavit ng 18 mga dating sundalo. Paano, saan kaya mapupunta yung kasong ito? Kung ibinalita lang naman ng mga broadcaster yung pangyayaring merong ganitong affidavit. Hindi ba? Tagapagbalita ho tayo eh. Huwag nyo damay yung mga nasa industriya ng media kasi trabaho namin yan. Don't shoot the messenger. Oo. Tagapagbalita lang kami, ba't niya may dadamay kami dyan sa bagay na yan? Ayun pa. Eto pa isa. Si Secretary Anyo, nag-file din siya ng criminal complaint, ganun din, laban kay Attorney Baligod, laban kay Mike Defensor, laban din doon sa 18. Kasi nabanggit na din ata yung pangalan niya. Nabanggit yung kanyang pangalan sa aligasyon na
Ano bang... Na-deliveran sila. Na-deliveran din daw siya ng ilang maleta. Ganun ba? Kasi hindi, wala dito yung kopya eh. Oho. Yung bang kasi yung pangalan nito, hindi ko nabasa eh, kung anong nangyari. Nabanggit nata para maikli lang naman. Ayun. Kay Secretary Anyo daw. Cyber libel daw at perjury ang isasampang kaso. Ito mangyayari niyan, mga kababayan. Mauna pang makulong yung... Mauna pang makulong na naman, ha? Si Baligod. Makukulong si Baligod. Mike Defensor. Makukulong yan. Yung 18 sundalo. Makukulong. Dahil sa Dahil pagsisinungaling. sa pagsisinungaling. So ano mangyayari sa flood control Pero yung investigation? ipinaratang sa kanila, baka hindi mapag-usan. Ganun Hindi, ba? wala na. Oho. Oo. Nako. Dahil dyan, abangan natin, so, kung anong mangyayari. Oho. Dapat dyan, kailangan natin ng tagalinis. Di ba? Para meron tayong malanghap na sariwang hangin. At maging maganda ang ating kapaligiran. Kasi kapag ganyan dyan ang mapangyayari, barang naninikip ang dibdib Ay, ko, di ba? totoo. Maano kayo, yung mga babae natin, nawawalan ng pag-asa eh. Yun na Kapag ganyan ang nababalitaan na, teka muna, bakit tuwing may ituturo na mga malinaw na eh, di ba? Oo. Bakit tuwing lilinaw, pinapalabo? Oho. Parang naninikip ang dibdib mo. Gusto mo ngayon, makahalanghap ka ng sariwang Ng hangin. fresh air. Meron ka bang i-offer na nagtitinda ng sariwang hangin? Meron. Tsaka, baka di nyo gano'n nabalitaan, Kuya Benny, Kuya Nelson, ha? Meron na tayong bagong DNR Secretary. Ha? No? Meron na. Meron. Alam, kilala ko yan. Oo. Yung pag nagsuot ng polo ay... Iba-ibang kulay? Iba-iba, hindi. Yung mga Bilog-bilog? bulaklakin. Hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Lito Atienza Wala, yun eh. Ito, Atienza. Lipas na yun. Hindi oh. pa DNR Secretary. Oo, tsaka lagi nakapamulsa yun eh. Kaliwa tsaka kanan. Oo. Hindi ba yan? Hindi yan, hindi. Iba to. Oo. Sayang, makakamay pa sana. Ano ito? Retired General. Roy Simato. Roy Simato yan. Roy Simato. Wala na yun eh. Wala na. Wala na yun eh. Hindi, pero ito, isang seryosong bagay. Oh. Kasi yung Lutilia, galing DOE, parang hindi niya ata gusto yung DNR, no? Yeah, talaga nilipat lang siya ron eh. Kasi hindi eh. na papakita eh. No? Naibigay kay Secretary Sharon Garin, nung nalipat siya ng DNR, parang kumaway lang eh. Pagkatapos hindi naman. Oo, di ba? naging ano eh, naging palaisipan sa taong bayan kung bakit ang bilis nung termino ni dating Secretary Loizaga Yan. at ngayon naman ay ni Secretary Lotilla na kilalang magaling. Oo nga, No? nagtatrabaho naman yan eh. Nagtatrabaho. Pero parang hindi niya 40 yung environment eh. Para Hindi yun. natural resources Actually, eh. hindi yun eh. Hindi ba meron ba well, ito din? base sa impormasyong mga natanggap natin, well, alam naman ng ating mga manunood na doon tayo galing dahil sa DNR. Yes, Ang matagal ka impormasyon dyan. na natanggap natin, hindi masyadong nakagalaw ang bagong Secretary Lotilla. oo. Dahil unang-una, hindi niya makuha yung confirmation ng CA. Yes, na-bypass na 3 beses. Kaya nga na-obligatory ang Yes. Pangulong Bongbong na palitan siya eh. Yes, and Diba? at the same time, kilalang magaling yan. Oo. Eh, kahit saan mo ilagay yan, basta't magaling, kaya niyan. Yes. Tsaka may Hindi mga siya tao naman. nabigyan ng free hand. Ganon. Hindi nabigyan ng free hand sa DNR kung saan yung mga tao noon ni Loizaga na nagharing uri. Nandun pa rin, dinatnan pa rin niya. Nandun pa rin. At ngayon, pag-upo ngayon niya, Acting Secretary Juan Miguel Cuna at kung tawagin ay Mitch Cuna, So ito na ngayon yung bago. ito yung bago. Matagal na yan sa DNR, ha? Matagal na sa Matagal DNR na sa to DNR. na alam niya kung paano talaga. Alam mo kasi ang DNR, napakagandang ahensya niyan dahil pangangalagaan mo Napakalawak lang ang kalikasan, Natural resources, oo, etc. etc. i-preserve mo siya and at the same time, maging sustainable yung kinabukasan ng taong bayan dahil yung relasyon natin sa kalikasan, abay, magiging matagumpay ka na dyan eh. Totoo naman. Oh, totoo. and of course, kailangan may signature project ka na makikita ng taong bayan na karapat-dapat ka sa nasabing pwesto. Yung Mitch Cuna, mula sa pagiging konsehal ng Maynila, na-cover ko rin yan eh. Yeah. Pero nalipat sa DNR mula sa pagiging direktor yan, ha? Oo. Direktor ng isang departamento. Yes. Naging Matagal na ASEC. panahon. Bago pa ang Pangulong Duterte, nandiyan na yan eh. Yes. Di ba? Panahon Tama. ni Lito Atienza.
mapunta siya tama dyan. sinabi ni Nelson. Yes. Lito Atienza pala. Mula Lito Atienza. Naging assistant secretary, Okay. naging undersecretary, at ang kanyang hinahawakan bilang undersecretary ay undersecretary for operations. Ay, tayo, malaki yan. Which is one of the most, kumbaga yung Yan ang pinakapuso ng sensitive DNR. o pinaka-critical na opisina na matagumpay niya namang nahawakan. And ngayon, naging secretary siya. Well, sa atin pong nakita, talaga nga namang kawawa yung mga sekretaryeng naupo. Oo nga. Dahil kapabayaan ng mga tao sa baba, kaya nangyari sa kanila yung gano'n. So ito, Kuya Benny, Nelson, hindi mo na pwedeng questionin na hindi niya alam ang gagawin niya. Yes, ito alam. Kasi mula sa pagiging director, ngayon naging USEC at naging acting secretary, kung trabaho sa DNR ang pag-uusapan, alam nito. Yes, alam niyan. And of Okay. course, siguro sa nakita natin sa nangyari doon sa dalawang sekretary, abay marapat lamang na bilang mga taong may delikadesa dyan sa DNR, baka naman gusto nyo mag-courtesy resignation muna at nang makapili ng maayos yung bago sekretary dahil darating ang oras na kayo na naman ang magiging problema niya. Ganon? Baka hindi na naman magtagal dyan si Kuna kahit na alam niya ang mga dapat gawin dyan. Hindi dapat Diba? siguro kasi kung tininiwalaan na siya ng Pangulo, abay dapat ipagpaalam niya sa Pangulo kasi mga appointing authority ang Pangulo mula sa pagiging, di ba, yung USEC, ASEC ba, kasama ata sa Hindi, ina-appoint. gaya ni Vince Dizon, di ba, nakita Yan, niyo, sa DPWH. Talagang Nung ano. pagpasok niya, kailangang linisin niya talaga yung ahensya. Oo. At ang nangyari, talagang humingi siya ng courtesy resignation. But Nagpaalam. knowing USEC and now Acting Secretary Mitch Kuna, hindi siya ganun Napakabait na tao niyan. Sabi, tsura na. Oo. Pinakita yung picture. Gwapo yan si Mitch. May picture ba tayo? Artistahin yan. Anak yan ng ating kapatid din sa media. Si anak ni LP Cuna yan. Anak ang Meralco. ni LP Cuna yan. Yes. Yes. No, si LP Cuna. Pag Meralco, hindi mo kilala yan. Napakabait. Ipakita mo nga yung picture ni Mitch. Batang-batat. Artistahin ito si Mitch. Oo. Oo. Hindi, mukha ko po yan eh. Yan ba yun? Hindi yan. Mukha ko yan eh. Mamaya, ipahanap natin. Papahanap natin. Sinabi natin kanina, hindi yata hinanap. Di tuloy natin. Mamaya, ano lang tayo, babasa lang tayo ng ilang mga reaksyon. At saka mga bagay na ina-expect pa natin dito sa DNR. Sabi mo nga, napakalaki ng gampanan nito. Di ba niya ka mag-anak si Ayo? Ayo. Kuna. Ayoko na. Ayoko. Tsaka risk taker ito si Mitch. Matagal kong Akala ko, mga... kinover ko rin yan. Tsaka May dibdib yan, may dibdib. Basta may go signal ng Pangulo. Ano, ha? Ganun ba? Yes. Sigurado yan, ha? Si Benny ang unang nakakakilala. Nakasama niya yung Yusek yan. Nakasama ko Yusek yan. Talagang buong loob niyan. Tsaka yan, ilang Pangulo na nalipasan yan, nandyan pa rin. Ilan ang sekretary. Hindi, kasi seso yan Seso. kaya nandyan. And at the same time, Career pala yan. talaga nga namang magaling. Yeah. Pero iba pa rin yung maramdaman natin. Ano, ha? Sige, mamaya. Tuloy nyo ang talakayan dyan. Ha? Pero ang ating Vox Populi po, itong tanong dapat na nga bang simulan ng malalimang investigasyon sa pahayag ng 18 dating sundalo? Dapat na po para magkaalaman na at mahuli ang tunay na mastermind ng malawakang korupsyon, Manby Cruz Lakap na Botas. Oo, dapat na po. Simulan na yan. Nelson Dadan ng Imus, Cavite. Panagutin ng mga mastermind, Joseph Dulay, Baguio City. Dapat po dahil 100% credible sila. Omar magtayo ng Milan, Italy. Dapat simulan na yan para magkaalaman na kung sino talaga ang nagnakaw. Roberto Gibaga ng Batangas City. Opo, dapat lang pong simulan na para malaman ng taong bayan kung may katotohanan na sinasabi ng 18 dating sundalo. Paul Peralta ng Hong Kong. Dapat lang po na imbestigahan agad-agad yan para malaman at lumabas ang katotohanan. Nick Bonus, Doha, Qatar. I don't believe them. Yan. Antonio Posadas ng Malolos, Bulacan. Dapat lang pong imbestigahan para mahuli na mga magnanakaw sa kabanang bayan. Joy Tsunoda, Tokyo, Japan. Dapat na po nang malaman talaga ang totoo. Giovanni Maalihan, Taguig City. Para malaman kung may katotohanan, Wilma Triguero ng Australia. Dapat pong simulan na, karapatan po nating malaman ang katotohanan. KM ng Davao City. Ayan, sabi naman ni Norbert de la Cruz,
ang nakapagtataka yung tumanggap ng mali-malitang pera, member ng committee on... Norbert, salamat po ng marami, ha? Oy, magbabalik pa po Mamaya ang... muna. Oo. Magbabati muna tayo. Sige, sige, dyan, ha? sige, sige. Ayaw mo pa ka. Baka lumagpas makalimutan. Oh, sige, sige. Kasi today Oy, ngayon. ay 10th anniversary ng district ng San Diego County. Diyan sa California. Wow! Happy 10th anniversary. 10th anniversary. Oh, 10th District of San Diego. Wow. Nanonood sila sa atin kaya kailangan mabati natin silang lahat. Yan ba yung distrito ni Kasani Correa Oo. at saka ni Mami Rose? Ayan. Iniimbitahan na tayo, Kuya Benny. Pag may Tayo pagkakataon, dyan. punta natin. San Sayang na. Diego. Sige, sige, sige. Malapit lang to sa ano. Malapit ka sa Cubao yan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong remote control, iskan ng Net25 sa inyong TV menu. Pagkatapos iskanin, ay piliin lang po ang Net25 HD mula po sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalo na ng Saganang Mamamayan. Alam niyo po ba, paano kaya nakauwi ito, ha? Nakabalik na po ang 200 na Pilipino matapos maipit sa kaguluhan sa Middle East. 299 Yes. alas 6:45, 6:45 a.m., lumapag sa NAIA Terminal 3 ang kanilang sinakyang eroplano mula Dubai. Nagkakaroon ng paisa-isang biyahe ang Dubai para mabawasan yung pasaherong stranded. Karamihan daw sa mga dumating, stranded na biyahero kabilang ang mga bata at sanggol. Ibig sabihin, hindi po ito yung mga OFW, ha? Sila ay talagang nagbabiyahe at nagkataon na nandun sa Dubai, naipit, hindi makabiyahe. Malamang to, mga turista to. Ayo iba, oo. Mismong mga opisyal ng Department of Migrant Workers kasama ang kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration, DSWD at Department of Health ang sumalubong sa mga OFW. So may OFW ba talagang dumating? Ayon sa DMW, naging posible ang kanilang pag-uwi sa tulong ng pakipag-ugnayan sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa airline na nag-accommodate sa mga pasaherong apektado ng kanselasyon ng mga flight. Baka ito'y talagang pauwi na. Di ba? Nataon lang na hindi yung yung parang abrupt na pinawi. Hindi siguro, no? Siguro dahil yung mga nandun talaga, siyempre Hindi magpre-prepare pa yun. Oo, matagal pa. Kunin pa magamit, ipoprocess pa papel nila. Oo. Pero yung sabihin mong, nagtatrabaho, alis na ako. Hindi Punta yan. na ako ng Pilipinas. Maring hindi nga. Maring hindi. Malabo, ano? Sa report ng OWA, nasa 1,979 na OFW ang naghain ng kahilingan sa Migrant Worker Office para sa repatriation. Ayan. Ibig sabihin, Ito nakahain yung pa lang. sinasabing ipinoprocess pa. Yan, oo. Pinakamarami mula sa Kuwait, Bahrain at Abu Dhabi. Habang may mga kahilingan din na mula sa iba pang bansa sa Middle East. Ayan. So, Ito yung mga nakarehistro, ha? Wala pa rin yung mga hindi hindi nakarehistro. pa, oo. So, malamang yung nagsiuwi dyan ay talagang pauwi na talaga. Oo, na naipit lang sa biyahe. Dapat maging malinaw po yun. Oo, kasi parang namilitaw nag-uwian yung mga dati nagtatrabaho dyan eh. Yes. Oo. Pero ang pag-usapan natin dito, yung epekto na nangyayaring ito sa Middle East. Napakalaking problema po nito dahil ngayon, yung nakaambang pag-angat ng gasolina Totoo. at ng krudo, abay talagang sobra. Oo. Oh, Doon nga sa Saudi. Ewan kung makakapag-report yung kasama natin doon. Tumaas ka agad ang presyo ng Saudi na ito, ha? Isang araw lang tumaas ka agad eh. Presyo ng gasolina. Dito pa kaya sa bansa natin? Di ba? Dito yung pananaw ng mga nakakaalam dyan sa presyo ng gasolina. Tinatayang aabot sa 9 na piso ang pag-angat ng bawat litro Baka malaki pa. ng gasolina. Pero ngayon, nag-angat na ng 2 piso eh. At ano ang mangyayari sa ating mga kababayan ito? Dito, nakasalalay ang presyo ng ating kinakain, ng ating ginagamit araw-araw.
So, asahan po natin, no? Na magtataasan ng presyo ng lahat ng bilihin. Di ba? So, kung hindi ho kikilos ang ating pamahalaan para magkaroon ng subsidy man lang, di ba? Meron pa kaya sa batas yan? Kasi nung araw, di ba, kapag ang gasolina ay sobrang taas, sinasubsidize ng gobyerno yan eh. Oo. Para hindi maramdaman ng taong bayan yung dagok Tama. nitong pagtaas ng gasolina. Tapos uuwi pa yung mga OFWs, ilang dolyar ang mawawala sa ating bayan. Yung remittance. ano? Yung remittance, no? So, Tapos sagutin mo yung trabaho nila dito. yes. Kasi walang trabaho eh. Tataas na naman ang dolyar. Kaya asahan natin na kaliwat ka ng dagok ang mangyayari sa atin dito sa gyerang ito, no? Pero again, ang sabi ng taong bayan sa buong mundo, paano nangyari ang gyerang ito? Inatake ng Amerika at Israel ang Iran. Bakit? Anong dahilan? Yun ang tanong eh. Ano ba meron? Bakit nyo inatake? Di ba? At ngayon, gumaganti naman ang Iran na naapektuhan ng ating mga OFWs. Sa Amerika, kanina lang ay nakita natin sa online na talaga sinasabi ng mga Amerikano na hindi namin gusto yung gerang yan. Bakit inatake nyo yan? Anong dahilan? Gaya naman ng Iran, yung presidente ng Spain ay nagsalita, noon ay dinala nyo kami, Amerika, sa giyera laban sa Iraq, na nagsasabing may nuclear arms, na wala naman daw nakita nung pinasok at naging matagumpay ang pag-atake sa Iraq. Ngayon na naman daw Iran, kaya base sa balitang nasagap natin, hindi sasali ang Spain sa nangyayaring ito. Dahil hindi sila sang-ayon sa nangyaring pag-atake sa Iran. Sino kaya pwede umawat dito, no? Si Risa Ontiveros. Si Risa? Inawat na nga, di ba? Kahapon, isang araw. Ganon? Si Spire. Si Spar? Mukhang napakinggan naman. Alam mo kung bakit? Kasi ito, isa pong Iranian warship malapit sa Sri Lanka ang tinamaan ng torpedo ng Amerika. Naku. Tinorpedo yung barko, Benny. Wala sila doon sa gera. Nandito na sa may Sri Lanka. Nasa Sri Lanka. Oo. Tinorpedo. Ayan, Tinorpedo pa. Grabe naman, Oo. Ang masaklap dyan, Benny, 87 na mga mandaragat, mga nagtatrabaho, mga crew ng barko, patay. Mabubuhay ka ba naman dyan sa... Hindi natin alam kung... Kasi ang mga Pilipino, Benny, Yeah. ano yan nakakalat yan kung saan-saang mga barko Naka-assign di ba? Sana wala namang kababayan natin dito. Kinumpirma po ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na puwersa nga daw po ng Amerika umatake sa naturang barko. Itong barko pa lang ito ay lumahok pa sa isang naval drill sa baybayin ng India noong nakaraang buwan. Isipin mo, naval drill yung pinanggalingan, hindi naman makikipagyera. Agad nang nagsagawa po ng joint rescue ire-rescue pa. Joint rescue operations na Yun makatanggap ng distress call. Consolation prize. Hindi, ire-rescue. Sa kasalukuyan, 32 ang sugatan at ginagamot sa ospital. Ayon sa mga opisyal, nagpapatuloy ang search and recovery operation sa karagatan sa Gil. Hindi ko maintindihan. Yung matapos mong torpeduhin, Ililigtas rescue mo. operation, dapat pinalis mo muna yung mga tao. Ewan ko, anong nangyayari sa mundo natin, Sabi nila, yan daw yung gagamitin para pagtakpan yung issue doon sa Epstein Files. Epstein Files. Maaari. Kasi yan yung pinakamainit na usapin na hindi tumitigil. Talagang daing video. At saka ang mga sangkot doon, talaga maraming pera. Hindi may alis ang paniniwala na yan. Kagaya din naman sa Pilipinas, na kapag may mga nabubulgar na sangkot sa mali-malitang pera, nagkakaroon ng mga bagong pangyayaring tumatakip dito para hindi na pag-usapan. Di ba? Nililiko ang usapan. Ayun, tinatawag na media spin. Diversionary tactics. Oo, ayan.
Basa pa tayo ng mga sagot ng ating mga kababayan tungkol po dito sa, ano nga pinag-uusapan natin? Vox Populi, dapat na nga bang simulan ang Ayun. malalimang investigasyon Yan. sa pahayag ng 18 dating sundalo? Yan. Oh. Vox Populi po natin, sobrang sang-ayon po ako. Renato Visitasyon ng Jeddah, Saudi Arabia. Nasa Jeddah sila. Oo. Alam nila yung mangyayari dyan. Yeah. Dapat pong imbestigahan para mapanagot ang mga magnanakaw sa kabayang bayan. JD Imbesi ng Caloocan City. Dapat lang imbestigahan para malaman ang katotohanan sa corruption issues. Ronald Giliano ng Maguinao, San Rafael, Bulacan. Opo, dapat lang. Payapa pa naman dito sa amin sa Jeddah. May aeroplano pa namang dumadaan sa ere. Weng Serrano, Jeddah, Saudi Arabia. Patunayan nila na di nagsasabi ng totoo. Pag ayaw nila, guilty sila. Need malinawan ng taong bayan kung totoo o hindi. Marites Obusan ng Antipolo City. Dapat na po para managot na ang dapat managot. Dahil pera po ng taong bayan ang nilustay. Vina Shigaken, Japan. Dapat simulan na agad ang investigasyon at huwag nang ipagpaliban pa po. Huwag nga maging bias ang gobyerno. Brian John ng City of Talisay. Dapat lang po na maimbestigahan agad. Roger Bares, Valenzuela City. Yan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila. Weekend, tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Nagawalik po ang Saganang Mamamayan. So anong inaasahan natin dito sa bagong talagang secretary ng Department of Environment and Natural Resources, Kuya Benny? Dahil medyo nagkaroon ka ng karanasan dyan sa tanggapan na Masyadong yan. naging tahimik eh. Oo. Hindi imagine. Matagal na walang balita dyan sa nung DNR. panahon ng Pangulong Duterte, abay talagang nakita nating masigasig ang paglilinis, pangangalaga sa ating kalikasan, lahat eh. Alam nyo, ang pinakamahirap na ahensya, sa totoo lang, yung DNR. Dahil simula langit hanggang ilalim ng lupa, hanggang ilalim ng dagat, hawak niya. Ang daming Di ba? pananagutan. Ang daming pananagutan, ang daming dapat proteksyonan, at ang daming taong kailangan. Oo. Pero kulang ang tao dyan. But of course, nagiging successful lang yan kung properly informed ang taong bayan at the same time, i-empower natin yung ating mga kababayan. Dahil ang ating mga kababayan, yan ang magsasabi ano nangyayari. Yan ang magsasabi kung saan tayo makakatulong. Hindi yung sinusolo natin trabaho, maging aral sa atin. Yung nangyari, ayan, yan si Secretary Mitch Cuna, na talaga nga namang tignan nyo kung paano magsalita, napakasipag at napakagaling. No? Sana lalong gumaling ngayong bilang sekretary na. Dahil ika nga talagang veterano na rin yan sa kalikasan. Di ba? Ikaw ba, ramdam mo ang DNR nung nakalipas na administrasyon? Hindi nga eh. Hindi nga natin makonek kung anong pangalan di ba? Oo. Yan din yung sabi ko nung magkita kami dun sa
birthday party mo eh. Yung mga taga-DNR doon, sabi ko, sino ba sekretary nyo? Ba't di nagpapakita? Wala ho sila may sagot eh. Kasi nga, hindi sila familiar doon sa nangyayari sa loob ng DNR. And of course, yun ding office ng communications dyan, wherein ang inyong lingkod ang humawak dati niyan, abay siguro gising-gising, galaw-galaw naman. No? Reach out naman kayo, especially sa taong bayan. No? At makaka-reach out lang kayo sa taong bayan kung kayo mismo ay makikipag-ugnayan sa mga media. Tama. Oo. Kaya nga may media office yan. Pati nga yung mga vloggers na environmental vloggers natin dati na kung saan itong mga ito ay nagsisilbi sa DNR nang walang bayad. Wala yan. Kahit na pakain wala nga eh. Minsan talagang mahihiya ka dahil sa kanilang sipag para ipakita lang yung accomplishment ng DNR. Kaya kung sino man yung opisyal dyan, baka naman pwedeng gising-gising, galaw-galaw. Baka naman pwede kayo interviewin paminsan-minsan. Di ba? Dahil, alam mo, kapag ang tao ay tahimik, abay talagang mukhang may tinatago yan. No? Kaya ang atin dito sa Saganang Mamayan ay nais naming marinig naman ang inyong tinig ukol sa kinabukasan ng ating kalikasan. Ayan. Yan. Resulta na tayo ng ating Vox Populi. Dapat na nga bang simulan ang malilalimang investigasyon sa pahagi ng 18 sundalo? Hindi ang iimbestigahan ay yung yung mga testing. Bakit ganon, di ba? Nagsabing, imbestigahan na yung mga, kung ano yung sinasabi nila. Huwag muna sila. Ano ba sinasabi nila? 81% nagsabing, hindi na. Huwag na imbestigahan yan. That's lacking and believability. May believability ka pa nalalaman, 19%. Kaya Benny? Sa ating pong mga kababayang nanonood, tiis-tiis lang, taas ng gasolina, taas ng dolyar, hirap ng buhay, tiis lang. At again, lagi po nating iisipin na may kakampi kayo rito sa Saganang Mamayan. Batiin na rin po natin si Mark Fragada, ang Undersecretary din po ng DNR. Yusek Mark, congratulations sa inyo at nakikita naming magkakaroon na ng magandang kinabukasan ang DNR. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Ayan, birthday daw Kailangan habulin daw natin itong happy birthday. Makikikain tayo ha? Okay. Mylene Elisco Fides ng Middle Rock, Edmonton, Canada. Yun, happy birthday kay Kuya Rodante Recto Ayan, madami pera ng yan. Audio Operations. Madami pera. Mararamdaman natin yung birthday niya. Taxman yan Batman yan. Recto yan Rodante Recto. Okay. So again, hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Saganang Mamayan at bukas alas 5, 100%.